I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. O ayan, mayroon tayong upload videos, updates. Ang tatlong senador nasasangkot sa flood control. Sila ang mga tukmol nasusukol. Walang ligtas sa batas. Silang tatlo siguradong utas. Naks naman. Hi everyone. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Agay. Sabi po ng politiko, save the date, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla to be charged over flood control scam on January 15. Sabi po ni Aimee Lacson. Agay. Kasi tinanong ito sa kanya interview, guys. Sabi alam nyo guys, no, itong dalawa sa gilid, sa gilid at sa isang gilid, parang hindi sila nadadala, kasi nasasangkot sila nung mga panahon na yun sa PDAB ba yan? Tapos ngayon ito na naman. Naniniwala kayo sa kasabihan, cheat is always a cheater. Agoy. Naniwala ba kayo doon mga kababayan? A thief is always a thief. Well, kung naniwala kayo, sigurado yun na yun. Pero, siyempre, dahil mayroon tayong due process, kailangan silang litisin. Kung talagang totoo, di ba, nasasangkot sila. Di ba? Ito naman yung sa gitna, kunwari, banal-banalan. Yung pala, santong kabayo. Natatawa ako. Ay, hindi, mali. Yung pala, banal na aso. Santong kabayo. Natatawa ako. Ay, daming iso ni, ni banal na aso, guys. Ay, mababae man. O mapera, sa pera, daming issue, no? Well, anyway. Sabi po dito mga kababayan, sabi ng politiko, charge against Senator Jingo Estrada and Joel Villanueva, along with the former Senator Ramon Bong Revilla Jr. are reportedly set to be filed on January 15 over the multi-billion peso flood control scam. Sabi ng kaalyado nila, mga DDS, mga bes. Bakit nga wala si Quezon dito? 'Di ba dapat kasama si Quezon? So, mag-file sila ng complaint laban dito sa tatlo. Ngayon daw January 15, kaya abangan po natin kung totoo yung sinabi ni Baba. 'Di ba? Sabi nga natin kung malakas naman ang ebidensya laban sa kanila, natural, kailangan sila ng sampahan ng kaso at managot. Parang tulad yung sinabi ni General MacArthur, mga kababayan. Ano ba yung sinabi ni General MacArthur? I shall return in the Philippines. Kaso lang iba ang pupunta nito, guys. I shall return in prison. Ay, naku, or Bilibid or BGMP, di kinaloka. Ay, Maria Josep Santa Clara Marimar. Grabe, wala dala talaga tong dalawang to. At saka yung isa. Yung tatlo na ito. Tsaka yung isa meron pa Kilala niyo kung kung sino siya. Sabi dito mga kababayan, the three lawmakers were earlier named during Senate Blue Ribbon Committee hearing as alleged receptions of kickbacks linked to the anomalous and substandard flood control project. Revilla and Villanueva are
already respondents in the complaints filed before the Department of Justice in connection with the alleged corruption. Oo. Nakita ko nga nung kahapon ba yun? Or isang araw. Pumunta yata sa DOJ. Isa sa kanila. Si Bong Revilla yata yun. DO ba? JOSCI. Correct me if I'm wrong, guys. So, mga mambabatas kayo, alam nyo kung anong mali at ang tama, pero ginagawa niya pa din. Ngayon, pag sinita kayo pa nagagalit, tapos to do deny, di ba? Itong mahirap, lalong maghihirap ang mga Pilipino sa mga ganitong klaseng mga politician. Kaya magising na po tayo, mga kababayan. Kaya, di ba? Sa totoo lang, gising na ang Pilipino eh. Bakit? Yung rally ng mga Duterte nilalangaw, di ba? So, ibig sabihin, gising na ang sambayan ng Pilipino na hindi na pwedeng makabalik yung mga taong hindi karapat-dapat sa posisyon na hindi karapat-dapat sa upuan ng Malacanang Palace. So, go. Sa upuan ng isang punong hikutibo. Agay. Ang balita, January 15, ang charge against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Joel, and Senator Bongo. Ay, hindi mali. Si Bong Revilla. Marcos told reporters on Wednesday, January 7, alam ko na, ipinagmamalaki na kompleto na raw ang ebidensya at pwede na raw i-file. Di ba? Wala naman siguro si Raulo. Magpa-file ka ng complaint laban dun sa akusado na hindi kumpletong ebidensya, natural. Saan ba naman ang utak ni Aimee? Sabi pa dito, guys, tuloy, Marcos said that for now, there is no direct evidence linking Senator Francis Chis Escudero and Mark Villar, as well as former Senator Nancy Binay and Crispo, to so-called the Ghost and Substandard Flood Control Project. All these names have denied any involvement in the SIM, which sparked mass protests in 2025 and intensified calls for the government to hold all officials involved accountability. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Abangan po natin yung mga kaganapan yan sa January 15 next week. Kung ito po ay masampa ng kaso, sabi ni General MacArthur, I shall return to the place ano sabi ni General MacArthur, mga kababayan? I shall return to the place where I belong. Agay. So, ito ang pupuntahan nitong mga senador na ito. Ayun, mga kababayan, ano po ang komento nyo? Kaya abangan po natin itong tatlong senador. Sigurado yan. Pag malakas ang ebidensya, natural, makukulong sila. Kaya nga sabi ni General MacArthur, I shall return the place where I belong. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more, mga beswa. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye!